6 ipon tips. Una is magkaroon ng financial goals. Ilista natin yung mga goals natin para align na sa goals natin yung mga gagawin natin. Plano mo ba na makapag-retire? After 10 years or after 15 years? Importante nililista natin to at maging specific tayo. And then pangalawa, maging committed sa iyong goal. Kapag tayo ay naglista ng mga goal natin, importante may gagawin tayo. And ito yung pagiging committed natin na kahit mahirapan tayo sa pag-achieve nito, tuloy-tuloy pa rin tayo. Kasi ang mga mayayaman, nagsimula rin naman sila sa mga failure at mistake at nahirapan din naman sila. And pangatlo, pay yourself first. Siyempre, magsimula tayo sa pag-iipon. Ito yung tinatawag na pay yourself first. At least 10% to 20% ng kinikita mo, tinatabi mo. And pang-apat, maging consistent sa pag-iipon. Kapag nagsimula ka na mag-ipon kahit na 100 pesos per day or 3,000 pesos per month, gawin mo to consistently. Hindi pwedeng January, February, March ka lang mag-iipon and then after ng first quarter ng taon, gagastusin mo na agad to para sa travel mo. So, dapat long term din yung goal natin. So, pag long term ang goal natin, magiging consistent tayo. And then, panglima, alamin ang pagkakaiba ng needs at wants. Kapag ka rubber shoes, pwedeng need mo talaga yan. Pero pag 10 pares na yung rubber shoes mo, sobra-sobra na at wants na ito. And pang-anim, monitor and track your progress. Kami mag-asawa, every quarter, chinecheck namin magkano ba lahat ng total na savings natin, and then yung net asset natin, para monitor natin yung progress natin every quarter and every year. And syempre, yung mga gastos natin, dapat nililista natin to araw-araw para alam natin yung total na ginastos natin, hindi lang yung total na kinita. And to know more about savings and investment, message mo lang ako sa Facebook, Roan Celis Capistrano, or email me at roan.capistrano@gmail.com.